Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit para sa ating kapakanan, ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y awitan, ating papurihan ng batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan nang may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat sa kanyang maging mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kaniyang nilalang. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nung nasa Meriba at sa ilang ng masa, ako'y tinukso. Doon ay sinubok nila sa kabila ng ginawa kong silang nakinabang. Halina,
ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Sila'y suwail walang pakundangan, mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpang, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Halina, ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagi upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, halaga ay higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagi upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, halaga ay higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap,
sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Sa kapayapaan, ako'y mahihimlay. Magsiupo ang lahat. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga at pagsisinungaling? Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng Panginoon ako kanyang hirap. Dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man sala ay iwasan, sa loob ng silid ikaw ay magnilay. Ihandog sa Panginoon iyong wastong alay, ang pagtitiwala sa Kanya ibigay. Ang marami riyayaong nagsasabing, masaganang biyaya ay buhusan kami, at pagkalooban ng habag mo, Panginoon. O Diyos, ang ligaya ibigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain, at iningat ang alak na inumin. Sa aking paghimlay ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Panginoon, ang mangangalaga. Magsitayo ang lahat. Papuri sama at sana at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa kapayapaan, ako'y mahihimlay. Ang aking katawa'y mamamahinga ng may pag-asa. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabuting tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Mga lingkod ng Panginoon ay dakila at mararangal. Ligaya ng sarili ang sila ay makapisan. Silang bumaling sa ibang Diyos, suliraning abot-abot. Sa pagsambang gawin nila ako ay hindi lalahok. Ikaw lamang, O Panginoon ko, ang lahat sa aking buhay,
Ako'y iyong tinutugon sa lahat kung kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Kainam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko ang Panginoon na sa akin ay patnubay. Kahit kabidiwan niyang sa akin umaakay, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadarama ay hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang aking katawa'y mamamahinga ng may pag-asa. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang hari ng kaluwalhatian doon ay papasok. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang po nating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ngang aahon? Sinong papayagong pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Diyos na poon pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuan luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siyang Panginoon dakilang talaga. Saan mang labanan tagumpay ay Kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos at hari siya. Magsitayo ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo ang lahat. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang hari ng kalahatian doon ay papasok. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapapamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinggan o pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito ay ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapapamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw, ngayon. Pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, "Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo." Kung ang mga tao ay ngayon nadala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa, tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumaway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakatatalos sa mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo'y magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inilibing nila ang Panginoon at sa pinto ng libingan, iginulong ang malaking bato. Kumuha sila ng mga kawal na magtatanod dito. Sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote. Kumuha sila ng mga kawal na magtatanod dito. Mula sa isang lumang humiliya para sa Sabado Santo. May nangyayaring kababalaghan. Isang malalim na katahimikan at kapayapaan ang naghari sa daigdig ngayon.
Tahimik ang buong daigdig, sapagkat ang hari na idlip. Nahinig ang lupa at ito'y tumahimik, sapagkat natulog ang Diyos sa kanyang inangking pagkatao, at pinabangon niya ang lahat ng nahimlay mula nang magsimula ang daigdig. Namatay ang Diyos sa katauhang inangkin niya, at ang impyerno'y nangatog ng dahil sa takot. Hinanap niya ang ating mga unang magulang, tulad ng paghahanap sa isang nawawalang tupa. Sa pagnanasa niyang makita ang mga nabubuhay sa kadiliman at sa ilalim ng anino ng kamatayan, ay pumaroon siya at pinalaya mula sa pighati ang mga bihag na sina Adan at Eva. Siya na Diyos at anak din ni Eva. Nilapitan sila ng Panginoon na dala ang krus, ang sandatang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Sa pagkakita sa kanya ni Adan, siyang unang tao na nilikhay dumagok sa dibdib sa takot at sumigaw sa lahat, "Sumainyong lahat ang aking Panginoon." Sinagot siya ni Kristo, "At sumainyo rin." Hinawakan niya siya sa kamay at ibinangon at nagsabi, "Gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ako ang iyong Diyos na nang dahil sa iyo'y naging iyong anak. Dala ng pag-ibig sa iyo at sa iyong supling ay naguutos ngayon sa bisa ng aking sariling otoridad na ang lahat ng nabibilanggo ay magsilabas. Ang lahat ng nasa dilim ay maliwanagan. Ang lahat na natutulog ay gumising. Inuutusan kita, ikaw na natutulog na gumising. Nilikha kita hindi upang mapiit sa impyerno. Bumangon ka, likha ng aking mga kamay. Ikaw na nilikha ayon sa aking larawan. Bumangon ka, lisanin natin ang pook na ito. Dahil sa ika'y sumasa akin at ako'y sumasa iyo. Tayo'y iisa na lamang at hindi tayo maaring mapaghiwalay. Para sa iyong kapakanan, ako na ang Diyos ang naging anak mo. Ako na Panginoon ay naging alipin. Ako na nabubuhay sa ibabaw ng mga ulap ay bumaba mula sa lupa at sa ilalim ng lupa. Para sa iyo, para sa tao, ako'y naging tulad ng tao na walang kakayahan, malaya sa gitna ng mga patay. Para sa iyo na lumaya sa halamanan, ay ako'y ipinagkanulo sa mga Hudiyo sa isang halamanan, at ako'y ipinako sa isang halamanan. Masdan mo sa mukha ko ang dura na aking tinanggap, para ibalik sa iyo ang buhay na aking inihinga noon sa iyo. Tingnan mo roon ang mga tatak ng hampas na tinanggap ko para hubuging muli ang nasirang kalikasan mo ayon sa aking larawan. Masdan mo ang lingkod ko, ang mga tatak ng hagupit na aking tiniis para alisin ang bigat ng kasalanan na nakaatang sa iyong likod. Masdan mo ang aking mga kamay, mahigpit na nakapako sa kahoy. Para sa iyo na minsay iniunat mo ang iyong kamay sa kahoy ng may masamang pagnanasa. Nahimlay ako sa krus at isang patalim ang tumusok sa aking tagiliran para sa iyo na natulog sa paraiso at inilabas sa sangmaliwanag si Eva mula sa iyong tagiliran. Pinagaling sa aking tagiliran ang sugat sa tagiliran mo. Pababangunin ka ng aking pagtulog mula sa pagtulog mo sa impyerno. Ang patalim na sumibat sa akin ay naglagay ng kaluban sa patalim na nakaumang sa iyo. Magbangon ka, lisanin natin ang pook na ito. Inilabas ka ng kaaway sa makalupang paraiso. Hindi kita ibabalik sa paraisong iyon, kundi iluluklok kita sa langit. Ipinagbawal ko sa iyo ang kahoy na sagisag lamang ng buhay. Ngunit ngayon, ako na ang buhay mismo ay sumasa iyo.
Ipinag-utos kong bantayan ka ng mga kerubin ng parang pagbabantay sa mga alipin. Ngunit ngayon, ipinagagalang kita sa kanila lang tulad ng paggalang sa Diyos. Naghihintay sa iyo ang tronong dala ng mga kerubin, nasasabik sila sa iyo. Ang silid na pangkasalan ay handa na ang piging. Ang mga walang hanggang luklukan ay handa na rin. Ang bahay kayamanan na puno ng lahat ng mabubuting bagay ay bukas din. Ang kaharian ng langit ay inihanda para sa iyo mula pa sa simula ng walang hanggan. Ang ating pastol, bukal sa tubig na buhay ay namatay. Ang araw ay nagdilim nang nalagutan siya ng hininga. Ngunit ngayong ang sa tao'y bumihag, ay naging bihag niya. Ito ang araw na binuksan ng mananakop ang pintuan ng kamatayan. Sinira niya ang mga tanikala ng impyerno. Isinambulat niya ang kapangyarihan ng demonyo. Ito ang araw na binuksan ng mananakop ang pintuan ng kamatayan. Kahit walang kasalanan, ang Panginoon ay hinatulang mamatay. Ang mundo ay nagluluksa, gaya ng pagluluksa sa kaisa-isang anak. Ako ay natatakot at naliligalig dahil sa kaaway. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin sana ay pakinggan. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabuatan. Niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na pagkakatalas. Anaki palasong iniasinta kung sila'y mangusap. Sa kublihan nila sila'y nag-aabang sa taong magaling. At pagdaan nito ni takot ay wala nilang tutudlain. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila. Kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. Iyong sasabihin nila pagkatapos makapagbalangkas. Ayos na itong kasamaang ating binabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya'y wahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasuri di magpapabaya. Walang abog-abog sila'y tutudlay at susugat ang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap kaya wawasakin. At ang makakita sa gayong sinapit sila'y sisisihin. Yang nakakita ay sisidla ng takot ipamamalita. Ang gawa ng Panginoon at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ng Panginoon ng mga matuwid pawang magagalak. Magpupuri sila sa piling niya, hindi mababagabang. Magsitayo ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
kahit walang kasalanan, ang Panginoon ay hinatulang mamatay. Ang mundo ay nagluluksa, gaya ng pagluluksa sa kaisa-isang anak. Iligtas mo ang aking kaluluwa, O Panginoon, sa pangalang impyerno. Minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay ako masasadlak upang manatili rong walang hanggan. At nasabi ko ring di na makikita itong Panginoon ng sinumang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan. Ang habang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawasakin na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag na hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawasakin na ng Diyos ang aking buhay. Tumaghoy ako dahilan sa hirap. Ani mo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdiyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito ako ay iligtas. Ang hirap na ito ay aking nababatin, natangi ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo biniyang mabunit sa hukay. Pinatawan mo ko sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Tulad din ng ama na sa mga anak ay tinuturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ang ayating awitan. Sa banal na templo tayo ay umawit habang nabubuhay. Magsitayo ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Iligtas mo ang aking kaluluwa, O Panginoon, sa panganang impyerno. Ako'y namatay, ngunit ngayon ako'y nabubuhay magpakailanman, at hawak ko ang susi ng impyerno at kamatayan. Purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin
sa kaniyang ginawa. Siya'y purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol magsayaw purihin. Mga alpa't plauta lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompeyang. Sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin ang Panginoon ng mga nilalang. Purihin ang Panginoon. Magsitayo ang lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako'y namatay, ngunit ngayon ako'y nabubuhay magpakailanman, at hawak ko ang susi ng impyerno at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Wika ng Panginoon, ako'y hanapin at sa pagkabagabag nila ay sabihin, hali kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya ulit tayo, at sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa ating kapakanan, si Kristo'y naging masunurin hanggang kamatayan, sa krus. Kaya't siya'y tinampok ng Diyos sa kaitaasan at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Magsitayo ang lahat. Sa kaniyang ulunan ay inilagay ang paratang sa kaniya, Jesus na taga Nazaret, Hari ng mga Hudyo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipin na David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang makatakot at makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay.
Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. At ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa dilim ng kamatayan, at bandubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa Kanyang mula nilagay ang paratang sa Kanya, Jesus na taga Nazaret, Hari ng mga Hudyo. Ang ating manunubos ay nagpakasakit at nilibing para sa atin upang muling buhayin. Taos puso nating sambahin siya at tingin ang lahat ng ating kailangan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Si Kristong tagapagligtas, sa iyong pagkamatay at libing, hindi ka iniwan ng iyong nalulumbay na ina. Sa aming kalungkutan, makihati nawa kami sa iyong pagdurusa. Panginoon, kami iyong kaawaan. Kristong Panginoon, tulad ng butil na nahulog sa lupa, idinulot mo sa amin ang aning biyaya. Mabuhay nawa kami para sa Diyos at mamatay ang sala. Panginoon, kami iyong kaawaan. Kristong mabuting pastol, sa kamatayay naging lingid ka sa daigdig. Turuan mo kaming mahalin ang isang tahimik na buhay, na ikaw, kaisa ng Ama, ang kapanalig. Panginoon, kami iyong kaawaan. Kristo na bagong Adan, pumasok ka sa daigdig ng mga patay upang palayain ang mga matuwid, simula ng lalangin ang sanlibutan. Ding ginawa ng mga nalulugmok sa kasalanan ang iyong tinig upang sila'y muling mabuhay. Panginoon, kami iyong kaawaan. Kristong anak ng buhay na Diyos, sa pamamagitan ng binyag, kami nalibing nakasama mo. Sa muling pagkabuhay sa binyag, tumahak nawa kami sa isang buhay na panibago. Panginoon, kami iyong kaawaan. Buong puso natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Ama na makapangyarihan, bumaba ang iyong bugtong na anak sa piling ng mga namatay at muling nabuhay sa kaluwalhatian. Sa iyong kabutihan, ibangon ang iyong sambayanan na nalibing kasama niya noong siya'y binyagan upang makapiling siya sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkakaunawa ay panatilihin ang inyong mga puso't isipan at sa kaalaman at pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Dito po natatapos ang ating panalangin sa umaga.